Mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens, kamusta po kayo? May napakagandang balita ako para sa inyo ngayong araw. Alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong, paano ko ba maaalagaan ang aking sarili sa pagtanda ko? Sapat ba ang aking ipon para sa kinabukasan? Hindi po kayo nag-iisa sa mga alalahanin na ito. Narinig niyo na ba ang tungkol sa bagong Universal Pension Program na nakatakdang simulan ngayong Abril 2 at 25? Tama po ang inyong narinig. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aantay at pakikipaglaban ng ating mga senior advocacy groups sa wakas, ay nagkaroon na ng komprehensibong pension system na idinisenyo upang walang matandang Pilipino ang maiwan. Isipin niyo po, bawat buwan may siguradong halaga na darating para tulungan kayo sa inyong pangaraw-araw na pangangailangan. Hindi na kailangang umasa sa mga anak o apo o mangba tuwing may bigla ang gastusin. Ngunit sino nga ba ang kwalipikado? Magkano ang matatanggap? Ano ang mga hakbang para makakuha nito? Noong nakaraang linggo, may nakausap akong si Lola Carmen, 72 anyos, mula sa Batangas. Buong buhay ko ay nagtrabaho ako bilang guro, pero kulang na. Kulang pa rin ang aking pensyon. Kwento niya sa akin habang namumula ang kanyang mga mata. Kung totoo nga itong bagong programa, malaking ginhawa ito sa aming mga senior. At totoo nga po ito. Sa video na ito, ibabahagi ko ang lahat ng kailangan niyong malaman mula sa proseso ng pag-apply, mga dokumentong kailangan, hanggang sa kung paano makakaapekto ang programang ito sa inyong kasalukuyang pensyon o benefits. Kaya't huwag kayong aalis. Panoorin ang buong video na ito para masiguro na kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay makakakuha ng benepisyong karapat-dapat para sa inyo. I-like nyo na ang video ngayon at i-share sa mga kapamilya o kaibigan nyong senior citizens. Dahil sa impormasyon nagsisimula ang kapangyarihan. Ngayon na ang panahon para alamin ang inyong karapatan. Mga minamahal kong mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. Bilang inyong tagapaghatid ng mahahalagang impormasyon para sa ating mga nakatatanda, labis ang aking kasiyahan na ibahagi sa inyo ang mga detalye ng bagong Universal Pension Program na magsisimula sa Abril 2 at 25. Alam ko na marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ngayon lang nangyari ito. Sa totoo lang, matagal na itong pinag-uusapan sa mga pasilyo ng ating gobyerno. Halos 10 taon na ang nagdaan ng unang ininungkahi ang isang komprehensibong pension system para sa lahat ng matatandang Pilipino. Ngunit dahil sa iba't ibang kadahilan tulad ng kakulangan ng pondo politikal na issue at administratibong hadlang, paulit-ulit na naantala ang implementasyon nito. Pero huwag kayong mag-alala dahil dumating na ang pagkakataon na ito ay maisakatuparan. Noong nakaraang Enero 2 at 25, nilagdaan ng ating Pangulo ang Universal Pension Act of 2. Kakulangan ng pondo, komprehensibong pension system, matatandang Pilipino. Pagsisimula ng programa, mga dokumentong kailangan, epekto sa pensyon. Mga hakbang, benefits, proseso ng pag-apply, Lola Carmen. Impormasyon, kapangyarihan, karapatan. Yosen at 24 na nagbibigay daan para sa pagkakatatag ng isang komprehensibong sistema ng pensyon para sa lahat ng kwalipikadong matatanda sa buong bansa. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng ating bansa na magkakaroon tayo ng ganitong uri ng programa na saklaw ang lahat ng senior citizens, anuman ang kanilang dating trabaho o kontribusyon sa Social Security. Maaaring itatanong ninyo, ano ba talaga ang Universal Pension Program na ito? Simple lang po ang konsepto. Ito ay isang buwan ng allowance o pension na ibibigay sa lahat ng kwalipikadong Pilipinong senior citizens upang matulungan silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Hindi ito pareho sa kontribusyon based na pension ng ISAIA o SIS kung saan kailangan mong magbayad muna bago makakuha ng benepisyo. Ang Universal Pension ay para sa lahat ng kwalipikadong matatanda, anuman ang kanilang nakaraang trabaho o kontribusyon. Nakatanggap ako ng maraming tanong tungkol sa programang ito mula nang ibalita ko ito sa aking social media accounts. Kaya naman talakayin natin ang mga pinakamadalas na katanungan simula sa pinakaimportanteng tanong. Sino ang kwalipikado? Ayon sa batas,
lahat ng Pilipinong mamamayan na may edad, 60 pataas, ay magiging kwalipikado para sa universal pension. Gayunpaman sa unang taon ng implementasyon, bibigyan muna ng prioridad ang mga may edad pataas at ang mga kabilang sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Sa sumunod na 2 taon, ibababa ito sa edad 6, 5 at sa 2 at 28. Lahat ng senior citizens na may edad 60 pataas ay magiging kwalipikado na. Nakakalungkot man aminin, hindi lahat ay makakatanggap ng benepisyo sa unang taon. Ito ay dahil sa limitadong pondo at malaking bilang ng senior citizens sa ating bansa. Ngunit hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa. Ang mahalaga nagsimula na ang implementasyon at sa mga susunod na taon, lahat ng ating mga nakatatanda ay makakasama sa programa. Ngayon, tungkol naman sa halaga ng pension, magkano ba ang matatanggap ng bawat senior citizen? Sa unang taon ng implementasyon, ang buwan ng pension ay nakatakdang maging IB kada buwan. Hindi ito napakataas. Alam ko po, pero ito ay simula, ayon sa mga opisyal ng E. Activities at social integration programs para sa ating mga senior citizens. Ngayon, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo kung paano mag-apply para sa programang ito. Una sa lahat, kailangan kayong pumunta sa pinakamalapit na YARI office or sa inyong local na office for Senior Citizens Affairs. OSCA, magdala ng mga sumusunod na dokumento. Valid, na nagpapatunay ng inyong edad at citizenship tulad ng senior citizen, e-passport o voters, e-birth certificate kung mayroon proof of residence tulad ng utility bill o barangay certificate, at kung mayroon kayong bangko, magdala rin ng bank account details dahil dito ay de-deposito ang inyong pensyon. Kung wala kayong bank account, huwag mag-alala. May mga alternative payment methods na inaalok ang gobyerno tulad ng cash cards or direct cash payments sa pamamagitan ng mga accredited payment centers. Ang mahalaga ay makumpleto ninyo ang aplikasyon at maipasa ang lahat ng kinakailangang dokumento. Matapos mag-apply, maghihintay kayo ng 30 buwan. Type matandang bawas, kwarteyman koka. Batpaying. Araw para sa approval. Kapag na-approve na ang inyong aplikasyon, makakatanggap kayo ng confirmation letter mula sa ESA at isang schedule kung kailan at saan nyo matatanggap ang inyong unang pensyon. Naalala ko si Lola Maria, 73 anyos mula sa Pampanga, na nagtanong sa akin, paano kung hindi ako makalakad ng maayos para pumunta sa YV office? Valid, e-passport, voters, e-birth certificate, proof of residence, utility bill, barangay certificate, bank account details, pension, alternative payment methods, confirmation letter, approval, pension schedule. Lola Maria, 73 anyos, hindi makalakad, YV office. Magandang tanong ito, Lola Maria. Para sa mga senior citizens na may kapansanan o may limitasyon sa paggalaw, merong home visitation services ang YAR. Maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na YARI office o sa OSCA at humingi ng assistance para sa home application. Marami rin ang nagtanong kung pwede bang ang kamag-anak ang mag-apply sa ngalan ng senior citizen. Naman po, kung hindi makakapunta ang senior citizen sa opisina ng ESG o OSCA, maaaring ang kamag-anak niya ang mag-apply sa kanyang ngalan. Kailangan lang na may authorization letter mula sa senior citizen at dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumento.